Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So this is the day that the Lord has made for us to corporately worship Him. The meaning of corporately is yung grupo tayo, yung sama-sama tayo na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Panginoon. We are doing that very seldom sa buong week. Ang tinakda ng Lord is one day para po sa Kanya. At mostly, ang pagganap natin ng worship na yun is through songs and music and dancing and sitting down and listening to the Word of God. Doon po natin nag-glorify ang Panginoon sa Kanyang araw, sa Kanyang panahon na tinakda, corporately. But then mga kapatid, what we are doing sa araw ng Panginoon, kagaya ngayon, ay dapat expression lamang o resulta ng ating pong worship sa Panginoon every day. And the form of our worship every day, mga kapatid, ay hindi naman kadalasang music. Okay? Mas marami po yun. Listen very carefully. Mas marami po yung worship of which we are glorifying God, not in music, not in dancing, not in singing. Nag-glorify po natin ang Panginoon. Nasasamba natin siya sa araw-araw sa pamamagitan po ng ating mga buhay. At nagkakaroon lang ng katuturan, yung sinasabi nating worship, pag Sunday, or pag Lord's Day, kapag makatotohanan po yung naunang 6 na araw. Listen very carefully, mga kapatid. Kapag makatotohanan yung naunang araw. Hindi po maganda na tuwing linggo lang natin parang pinupuwersa yung ating sarili na purihin at sambahin ng Panginoon sapagkat nakalimutan natin siya doon sa naunang 6 na araw. Mali po yun, mga kapatid. Our thanksgiving to God, yung expression na yun ay resulta ng kung paano tayo lumakad, paano natin nakasama at na-experience ang ating Panginoon doon sa naunang 6 na araw ng ating buhay. Okay? Kaya minsan, kapag hindi tayo naka-ready, kung hindi prepared yung naunang 6 na araw sa atin, pagpunta natin ng church every Sunday, para bagang medyo kailangan pa natin magpainit o kailangan pa natin i-condition ang ating sarili. Kasi hindi tayo nakaprepare o hindi tayo nakaprepara, hindi natin naranasan kung ano ang kadakilaan ng Panginoon sa naunang mga araw. Mga kapatid, bilang mga hinirang ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon, paano ba mamuhay, not just in worshiping and in praising Him corporately every Sunday, kundi tinuturuan tayo mga kapatid, paano tayo mabuhay ng may katuwiran, kabanalan, kasama ang Panginoon, upang may prepara niya tayo sa makabuluhan, makatotohanan, sinserong pagganap at pagsamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. So, let us continue the message our God have for us. Actually, this is maybe the 4th Sunday or the 3rd Sunday about this message. Rules for holy living. Rules for holy living in Christ as an elect of God. Okay. Rules for holy living.
Sana po hindi tayo natatakot bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, pag nakakarinig tayo ng rules or commands. Kapag nandun ka sa dati mong kalagayan, which is nasa natural man ka pa, ayaw mo nun. Ayaw mo makarinig ng merong kumukontrol sa'yo, na merong umaalipin sa'yo, bagamat talaga namang alipin ka. Listen very carefully. Nung nasa dati kang kalagayan, ayaw mo nung idea na merong mag-uutos sa'yo, na merong mas mataas pa sa'yo, na merong magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin sa iyong buhay. Naiinis ka. Because you want to be on your own. Nobody is controlling you. No one is enslaving you. Gusto mong lumakad sa kalayaan ng iyong sarili na hindi bounded. Hindi natatali sa kung anumang utos, commands. My dear brethren, after na tayo ay inilipat ng Lord mula doon sa dati nating kalagayan patungo sa bago nating kalagayan sa piling niya, pakikipagrelasyon sa Kanya, kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, hindi lamang sa ating actuations o sa ating lakad, tinuturuan tayong sumunod sa Kanya sa isip, sa puso, at sa gawa. Okay? Yun ang na-miss ng tao sa Old Testament. Akala kasi ng tao sa Old Testament, ang pagsunod sa Diyos ay basta ginawa mo yung utos. Not necessarily na gusto mo yung gawin o naiisip mo yung gawin at not necessarily na ang puso mo ay sumusunod or maligaya sa pagganap ng utos na yon. That is the Old Testament time. Listen very carefully. Our God planned and designed His elect to obey Him holistically. Kabuuan. Not just your steps or your actuation, but also your mind and your soul. Your heart and your soul. Mga kapatid, yun ang pagkakaiba natin sa natural man. Sumusunod tayo hindi dahil kailangan nating sumunod, sumusunod tayo dahil yun ang tinitibok ng ating mga puso. Yun ang kaligayahan ng ating kaluluwa. Yun ang kapayapaan ng ating isipan. Okay? So, rules for holy living as an elect of God in Christ. As an elect of God, we understand that we are now slaves of Christ for righteousness. Kailangan mong maunawaan yan, kapatid. Para maialis ka sa isang kalagayan na ang gusto mo lang pala sa Diyos ay kaligtasan. Maraming tao ang ganyan. Listen very carefully. Maraming tao na ang gusto lang sa Diyos ay kaligtasan at langit. While at the same time, gusto niya ng kaligtasan at langit, and at the same time, gusto rin niyang mamuhay sa mundo sa kung papaano niya gustong mamuhay. They want heaven, and also they want all the pleasures in this life. Hindi mangyayari yung kapatid. You cannot have both heaven and the life of a sinner. Listen very carefully. Hindi mangyayari na
papunta ka ng langit, and at the same time, namumuhay ka sa kasalanan dito sa lupa. I'm sorry. It can be a bad news to many professing Christians, but it is the truth, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Merong panuntunan na nilagay ang salita ng Diyos sa kung paano mamumuhay ang kanyang mga hinirang. Okay? Mamumuhay sila na kagaya ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. Okay? So listen very carefully. There are rules for holy living as an elect of God. So we understand that we are now slaves of Christ for righteousness and holiness. Therefore, if we are slaves, pag sinabi nating alipin tayo, then there are rules to follow. Okay, yung pag-aanin natin, dahil naisip natin, mas mahirap po pala sa New Testament. Sa Old Testament, sumunod ka lang eh. Sa New Testament, hindi, pag sumunod ka pala sa New Testament, hindi pwedeng nagmamaktol ng isip, hindi pwedeng ayaw ng puso. Kahit pala na-perform mo sa New Testament, nakapag-perform ka ng task o ng command na sinabi, pero lumalaman ng isip at hindi gusto ng puso, kes pa rin pala yun sa Lord. Mas mahirap pala sa New Testament. Listen very carefully, mga kapatid. Ang pagkakaiba ng mga taong sumusunod sa Old Testament, sa natural man, ay ang kapangyarihan na meron sa New Testament na binibigay sa iyo ng Panginoon to enable you to understand, to have that joy, yung kapangyarihan na yon na nag-i-enable sa atin na magampanan natin ng buong buo ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Meaning, in the Old Testament, wala kang kapangyarihan. You will do it on your own. But in the New Testament, mga kapatid, all the necessary equipment, all the necessary things for you to obey Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, has been already given to you. The indwelling Holy Spirit in your life. Okay? Ay, ba't pinag-aaralan pa natin, Pastor? Para makita natin. Kasi, mga kapatid, sinulat to sa Biblia. Pinasulat kay Apostol Pablo. Hindi para maging command per se ng mga anak ng Diyos, kundi maging panuntunan para makita mo. Sapagkat ang tao, hindi siya kagaya ng Diyos na omniscient. Okay? Sa Diyos, walang problema kung sinong sa Kanya. Amen? Alam na niya kung sinong mga sa Kanya. Wala siyang problema doon. Pero paano sa atin, na nangangailangan ng example, na nangangailangan ng ebidensya, para mapatayo tayo ng Lord at manindigan sa pananampalataya, kasi may nakikita tayong katuturan sa ginagawa ng Diyos, kailangan nating makita yon sa ating buhay. Mapatunayan na kung ano yung sinasabi ng Diyos na kapangyarihan sa kanyang mga salita ay talagang nagaganap mismo sa ating buhay.
Okay? Kaya nakasulat, ano ba dapat ang buhay ng isang hinirang ng Diyos? And therefore, you have a basis for your life to be assessed. Ito ang rules. Ito dapat ang mga ginagawa. Then, sasalaminin mo yung sarili mo. Nangyayari ba ito mismo sa aking buhay? And then, pag nangyayari yan sa iyong buhay, mga kapatid, you will have that silent confidence. And that silent peace, not just in your mind, but also in your soul, led by the Holy Spirit, that you are really sons and daughters of God. Kapag nangyayari. Kapag hindi nangyayari, kapatid, listen very carefully, at naririnig mo, at tinamaan ang puso mo, at na-enlighten ang iyong isipan, bagamat hindi pa ito nangyayari sa iyo, then the Lord is awakening your spirit, your life. Ginigising ka upang manikluhod sa Lord, humingi ng kapatawaran, humingi ng mercy, ng awa na, Lord, nawa mangyari ito sa ating buhay. Kung nagaganap yun sa iyo, kapatid, then you are on your way. Nandun ka sa daan patungo sa buhay na gusto ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Okay? So, therefore, if we are slaves, then there are rules to follow. Kapatid, pag sinasabi mong Christian ka, anak ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, pinili ka, then, hindi ka malayang, listen very carefully, hindi ka malayang isipin kung ano ang gusto mong isipin. Hindi ka malayang maramdaman at i-desire ang lahat ng gusto mong maramdaman at hangarin sa iyong puso. Hindi ka malayang lumakad sa lakarin na gusto mo lang sa iyong sarili. Ang hirap naman, Pastor. That's why listen very carefully. You are not free to think whatever things you want to think. Not free to feel and desire whatever you want to desire. Not free to enjoy or act everything or do everything you want to do. There are rules. Kung ano ang iisipin mo, kung ano ang i-desire mo, kung ano ang gagawin mo bilang isang anak ng Diyos, bilang isang hinirang ng Diyos, bilang mga nagsasabi na ikaw ay isang mananampalataya. Listen very carefully. Our lives, hindi ka kapareho ng mga tao na nasa sanlibutan. Amen ba? O gusto mo kapareho ka lang nila? Gusto mo ba kapareho ka lang nila? Tandaan natin, our lives as an elect must be far different. Okay? Our lives as an elect of God must be far different from those people who do not know God and have no relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Nakakahiya. Kung sinasabi mong may relationship ka sa Panginoong Kristo, nahuwaran ng katuwiran kabanalan, listen very carefully. Nakakahiya na sinasabi mong may relationship ka sa Panginoon, pero hindi makita ang pagkakaiba ng iyong buhay sa mga taong mapapahamak lamang.
nakakahiya na sinasabi mong papunta ka ng langit, pero ang buhay mo, kamukha lang din ng mga taong mapupunta sa impyerno. Hindi kailanman magkakaganon, mga kapatid. Hindi kailanman magkakamali ang katalinuhan ng Diyos kung papaano niya isinaayos, pinangunahan, pinagplanuhan, at ginaganap ang kanyang kalooban. So listen very carefully, my dear brethren. Tingnan mo ang buhay mo. Kaiba ba yan sa buhay ng mga taong nasa sanlibutan? Kung hindi yan kaiba, kung pareho lang, kapatid, then it is your time to kneel down to God, humingi ka ng Lord, I do not want my life to be the same like those people who do not know you, who do not understand you, who do not have an intimate relationship with you. Lord, kung pareho lang ang buhay ko, kagaya ng buhay nila, ibig sabihin, merong mali sa aking buhay. At yung mali na yon, aking Ama, aking Diyos, naway kaawaan mo ko at ipakita mo sa akin. Okay? So, natapos natin yung setting our mind on the things above. Natapos natin ng mga nakakaraan yung rules, paano tayo mag-iisip. And then, sinimulan natin yung pangalawang rules, setting our hearts on things above. Okay? Nasiset ang isip para sa mga bagay na makalangit. Nasiset din ang puso para sa mga bagay na makalangit. Remember this, my dear brethren. We are in a war. Baka akala natin, ganun lang ang buhay. Gigising sa umaga, magkakape, mag-iisip-isip kung anong mga gagawin sa buong araw, and then gagawin, and then lilipas sa maghapon, mapapagod, mamamahinga, manunood ng TV, kakain ng hapunan, matutulog, and then gigising na naman sa umaga. As an elect of God, as a Christian, we must understand that there is a fight, a real fight in our lives. And we must show ourselves winning that fight. Or else, yung mga mamunting talo mo, and sometimes, mga kapatid, we are always losing by default. Ano ibig sabihin ng by default? Yung laging talo ka ng talo, parang hindi ka manalo sa isang obstacle o sa isang labanan. The same na kalaban, the same na nararamdaman, the same na naiisip, araw-araw na lang, hindi mo mapagtagumpayan. That's why listen very carefully. And know the truth. Because if you know the truth, that truth that you know will set you free. Okay? Kung gaano kalaki yung nalalaman mong katotohanan, ganun din kalaki yung meron kang kalayaan. Okay? Tandaan natin. Kung gaano kalaki yung truth na meron ka, ganun din kalaki yung kalayaan na meron ka. Because that is the Word of God. That is the truth. And then you will know the truth. And the truth that you know will set you free. So tandaan, mga kapatid, may labanan. Labanan dito. Na natapos natin na nakaraan, and then may labanan dito. Tandaan natin, hindi pwedeng maramdaman mo
at i-desire mo ang mga bagay na hindi pasok sa kalooban ng Diyos. Kailangan mong magtagumpay sa araw-araw. Let us read. Let us read Colossians chapter 3, verses 5 to 17. Verses 5 to 17. And it says, Colossians chapter 3, verses 5 to 17 says, okay, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Pag sinabing put to death, labanan to, patayan pala to, patayan. May kalaban ka, kailangan mong patayin yung kalaban na yun. So put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ano yun? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Okay? Idolatry. Anything? Ito yung kalaban mo, mga kapatid. Ito yung labanan. Merong mga desires. Merong mga gustong maramdaman ng puso na gustong umibabaw pa doon sa dapat ay kalalagayan ng Diyos sa buhay mo. Nasaan dapat ang Diyos sa buhay mo? At the topmost. Ang daling sabihin, napakadaling sabihin. Pag tinanong, nasaan dapat ang Diyos? Siyempre, ang Diyos dapat nandito. Ang daling sabihin. Pero kinakalimutan na yun ang labanan sa minuto ng iyong buhay. What occupies the topmost of your life, of your heart? Sinong nag-occupy sa pinakamataas? May labanan at kailangan mong talunin ang kalaban. Alin-alin ang mga kalaban? The earthly nature of yourself, which is sexual immorality. We know that. Impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Nagiging idol siya sa buhay mo dahil inilalagay mo siya sa mas mataas na posisyon kaysa sa Diyos. Okay? Because of this, the wrath of God is coming. Narinig na ba natin o nabasa na ba natin that our God is a jealous God? Ang Diyos natin ay siloso. Alam natin, di ba? Nasa banal na kasulatan, siloso ang Diyos. Meaning, listen very carefully, meaning, if these things which God sees and called as idols. Pag nakikita ng Diyos sa sangkatauhan ang mga bagay na ito na nasa topmost ng puso ng tao, kapatid, anong nagiging resulta nun? Ang puot ng Diyos. Alam na natin yun. Nabanggit natin last Sunday. Dahil dito, sa nakikita ng Diyos sa iyong puso, sino man yan, asawa mo man yan, boyfriend mo man yan, girlfriend mo man yan, pera mo man yan sa bangko, trabaho mo man yan, ano man na aakyat ng mas mataas kesa sa luklukan ng Diyos na dapat nakikita sa puso mo. Ang tawag doon ay idolatry. Okay? Dahil doon, hindi papayag ang Diyos, isang araw, huhusgahan niya ang lahat ng laman ng iyong isipan at lahat ng laman
ng iyong puso. Listen very carefully. Listen very carefully, my dear brothers. Because of this, the wrath of God is coming. At yun ang nangyari ng 2 beses na sa mundo. Yun ang nangyari sa pagkagunaw sa pamamagitan ng tubig. Okay? At ang pagkagunaw ng isang syudad dahil sa mga evil desires ng tao, saan lugar yun? Sodom and Gomorrah. Yan ang mga nakikita. Ang tanong, kapatid, nakikita ba yun sa puso at isipan mo? The same idols na nakita ng Diyos sa mga tao noon, kaya niya ginunaw ang mundo at ang syudad ng Sodom at Gomorrah. Nakikita ba niya? At kaisa ka ba sa mga taong nakikisimpatya? Nyari mo. Pag sinabing, okay lang naman yan eh. Kabaklaan, okay lang. Yung paminsan-minsang sumiping ka sa hindi mo asawa, okay lang yun. Paminsan-minsan, tao ka lang, nagkakamali ka. Kung gano'n ang takbo ng isip mo, listen very carefully, na parang nakikisimpatya ka sa ginagawa ng mga taong makasanlibutan, anong mangyayari sa'yo? You cannot escape also. Listen very carefully. You cannot escape also the incoming judgment or the wrath of God. Paano yun, Pastor? Let us look back at what happened in Sodom and Gomorrah. Supposedly, ilan dapat ang maliligtas sa Sodom? Supposedly. Isang buong pamilya. Okay? Listen. Supposedly, makakatakas o makakaligtas ang buong pamilya. Ang 2 anak ni Lot at ang kanyang asawa. Kasama na niya. Listen very carefully. Kasama na niya. Ngunit nakita ng Diyos na ang isa doon ay nakikisimpatya. Sino? Yung asawa ni Lot. Nakalagpas na sana eh. Umuulan na ng ng asupre doon sa Sodom. Nakalagpas na eh. Ay hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Ang isipan niya at ang puso ay nakikisimpatya sa gawa ng sanlibutan. Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Nakasama siya sa puot ng Diyos na ibinuhos ng Diyos sa siyudad ng Sodom at Gomorrah. Listen very carefully. Hindi ka malaya na isipin ang lahat ng gusto mong isipin. Ang isipan mo ay dapat nakatuon at nakasalalay sa kung ano ang gusto ng Diyos. Okay? Huwag mo isipin na pambihira. Lalo pala akong nakulong pag nasa Panginoon ako. Huwag mong hinaan ang takbo ng puso. You are an elect of God. You are a Christian. You have the mind of Christ. Amen? You have the wisdom that is coming from God. Huwag mong hinaan ang isip niya. Okay. Saan ka mas nakakulong? If you want that life, the life of a natural man, kapatid, ang ibig sabihin nun, umiikot ka lang, saan? Sa lahat ng kakayanan mo. Dahil hindi mo kasama ang Diyos. Listen very carefully.
Kapag yun ang gusto mong buhay, kagaya ng nilingon ng asawa ni Lot, pag yun ang gusto mong buhay, ibig sabihin, ang scope ng buhay mo is limited sa mga capabilities mo, yung sarili mo, sa mga kakayanan mo. Doon ka lang, alipin ka ng sarili mong kakayanan. Kasi ayaw mong magtiwala sa Lord. Listen very carefully. Listen. Kapag ang buhay mo ay nasa Panginoon, listen, then your life is limitless. Bakit? Dahil ang kakayanan mo ay kakayanan ng Diyos at hindi ng iyong sarili. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Kaya anong gusto mo? Gusto mo dun sa iikot ka lang sa scope ng buhay mo? Or doon ka sa isang buhay na ganap, kasiya-siya, at walang, ano yun? Limitless. Walang, hindi matutuldukan. That is the life that you've always wanted. And you must realize that. Huwag kang pumunta sa mundo na kung saan nakakulong ka sa iyong sarili. No. The life that God designed for you is an eternal life, an abundant life, a limitless life with all the opportunities and all the possibilities God can do for you. Dahil siya ang may control noon. Ay ayaw mong ipakontrol sa Kanya. Gusto mo, kunin mo yung control. O sige, kontrolin mo yung sarili mong buhay at makikita mo na isang araw ay darating ka sa dulo ng iyong sarili. At pag nakarating ka sa dulo ng iyong sarili at nakita mong wala ka lang magagawa, doon na nangyayari yung mga naiisip ng tao na depressed ako. Wala na mangyayari. Ipapakamatay niya. Bakit? Natapos na ang kanyang sarili. At hindi na siya makapaglanggap ng anumang pag-asa sa Panginoon. But if your life is controlled by God, if your life is under the sovereignty of God, kapatid, your life is limitless. You must understand that. You must understand that. So put to death, therefore, what belongs to your earthly nature. Huwag mong balik-balikan. Hindi magtagumpay. Araw-araw na lang. Talo. Kaawaan mo yung sarili, kapatid. Put to death, therefore. Wakasan mo na. Huwag yung araw-araw. The enemy is winning by default. Nagsishow off ang kalaban na matagumpay. Araw-araw, siya palagi. Bagsak ka ng bagsak, knockout ka ng knockout. No! Hindi ganun nakadesign ang buhay mo, kapatid. Mananagumpay ka! You are more than conquerors. Huwag mong payagan na nagtatawa yung kalaban mo. Yun lang, hindi niya makayanan. Araw-araw kong ginagawa sa kanya, minuto kong ginagawa sa kanya, hindi niya ma-realize, talo siya ng talo. No. You must know the truth. You must know the truth. You are more than conquerors in Christ. You must win the battle. You must know that there is a war. There is a fight going on in your mind. The battle is in the mind. Know that you have the mind of Christ. Nasa iyo ang isip ng Panginoon. Nakasulat ba yun?
na ang anak niya, nasa kanya ang kaisipan ni Kristo? O bakit natatalo ka? You have the mind of Christ. If you have the mind of Christ, you must have sound judgment on things. You know what to do. You know what to decide in every circumstance. Hindi ka natatalo, kailangan. Ang hirap naman, Pastor. Hindi mahirap. Bakit? You have the mind of Christ. Kasi kaya mo sinasabing mahirap, ang tinitingnan mo, yung dati mong pagkatao. Mahirap talaga yun, yung dati mong pagkatao. Hindi na ikaw yun. Tinawid ka na ng Lord dito. In here, you are winning the battle. You are winning. Kailangan makita mo yun sa iyong sarili for your confidence and joy and peace na ikaw ay talagang anak ng Diyos because you are experiencing the promised life of our Lord Jesus Christ. I have come that you might have that kind of life, the life that is abundant, the life to the fullest, the limitless life, the life that is not bounded by anything. Malaya, hindi napipigilan, kinasisiyahan ng Diyos, kinalulugdan niya, and the favor of God is pouring down because you have that kind of life. You must have that for your joy, mga kapatid. You used to walk in these ways, verse 7. You used to walk in these ways in the life you once lived. You used to. Ibig sabihin ng you used to. Dati. Kapatid, dati yun ka. Dati talo ka. Dati yun. Okay? Dati, mahilig kang manood ng ball. Dati, mahilig kang mag-isip ng kalaswaan. Dati, maritis ka. Dati yun. Hindi ka na ganun ngayon. You used to walk in these ways. In the life you once lived. Dati nakatira ka doon. Hindi ka na nakatira doon. Tapos na yun. Nandito ka na. But now, you must rid yourselves of all such things as this. Ano yun? Anger. Araw-araw na lang ba talo ka? Makanti ka lang sa bahay. Makanti ka lang. Parang ang yung asat ko. Masanggi ka lang na. Araw-araw ba talo ka? Araw-araw mainit ang ulo mo. Hindi pwedeng ganun, kapatid. I'm telling you the truth. Hindi pwedeng ganon. Rid yourselves of all such things as this. Anger, rage, malice, slander. Ano yung slander sa Tagalog? Paninirang, puri. Kristiyano ka ba sinasabi mo? Eh tuwing makakakita ka ng, alam mo si kapatid, kunyari, pa-pray-pray pa yan. Si kapatid niya, di ba? Kukuha pa ng ng tawag dito, ng kapanalig. Slander and filthy language from your lips. Meron tayong rules as an elect of God. Ang rules natin, mga kapatid, hindi pwedeng maisip ang lahat ng gustong isipin. Hindi pwedeng sabihin ang lahat ng gustong sabihin. Nabasa nyo na ba? Hindi ko maano yung verse. Na sinabi ni Jesus Christ, okay? Pakinggan mabuti. Na sinabi niya na, alam nyo, marami kong gustong sabihin sa iyo. Pero ang sasabihin ko lang yung pinapasabi sa akin ng Ama. Nabasa nyo na ba yun? Hindi ko na matandaan yung verse. Pero mismo si Jesus Christ, meron siyang gustong sabihin, pero pinigilan niya yun.
Marami kong gustong sabihin pa. Pero ang sasabihin ko lang ay yung pinapasabi ng Ama. Si Jesus Christ na yon. Jesus Christ was bounded by the rules of His Father. Amen? At sumunod siya. Hindi niya sinabi kung lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi niya ginawa lahat ng gusto niyang gawin. Ginawa niya, sinabi niya, ginampanan niya ang kanyang misyon. Yung gusto ng Ama. Kaya lagi nating mababasa, ito ang gusto ng aking Ama. Ito ang gagawin ko. Ito ang gusto ng aking Ama. Ito ang gagawin ko. Ito ang gusto sabihin ng Ama. Ito ang sasabihin ko. The filthy language from your lips. Hindi kailangan. And then, 9, do not lie to each other. Pagsisinungaling. Lalo na sa mag-asawa. Pupuntahan natin yun sa susunod natin. Yun na sa pangatlong puntos natin. Yung rules sa ating rules on what to do. Pupuntahan natin ang dapat makita sa isang tao kung siya ay asawang lalaki, asawang babae, anak, alipin, boss. Anong dapat makita kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano? Since you have taken off your old self with its practices and have put on a new self. Itong mga ilustrasyon na ito mga kapatid, huwag nating gawing parang salita lang na nandyan lang pero hindi naman totoong nangyayari. Hindi mga kapatid. Ito ang katotohanan. Pakinggan yung mabuti mga kapatid. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, therefore, kapatid, pag sinabi ng bibig na Kristiyano ka, ang ibig sabihin nun, hinubad mo yung dati mo pagkatao. At ibinihis mo ngayon ang bago mong pagkatao. Sabi diyan, have taken off, hinubad your old self, ang dati mong pagkatao, kasama ng mga ginagawa mo, hinubad mo na rin. Huwag mo sabihin, Kristiyano na ako, hinubad ko na yung dati kong pagkatao. Pero yung mga practices mo, the same. Yun pa rin yung mga practices mo. Hindi pa rin nagbabago. Ibig sabihin nun, hindi mo talaga hinubad, hindi nahubad. Kailangan makita, mag-surface yung bagong pagkatao, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Being renewed, araw-araw nakikita mo yung pagbabago na yon. Ano yung nagpapabago doon? Bakit nagbabago ka? Kasi araw-araw sa buhay mo, nakakatanggap ka ng mga bagong kaunawaan at katotohanan kung sino ang iyong Creator, kung sino ang iyong Diyos, at ano ang plano niya para sa iyong buhay. It is being renewed daily in the knowledge and in the image of its Creator. Huwag mo i-claim na nagbabago ka, pero tinatamad kang alamin ang katotohanan. Isulat mo at lagi mong basahin. The more truth you have, the more freedom, ano ba yan? Sinabi ko kanina? You have. Kung gaano karami ang katotohanan nalalaman mo, ganon din kalawak ang kalayaan mo, kapatid. Kapag hindi mo alam ang truth, ibig sabihin, alipin ka pa ng mga bagay na hindi mo nalalaman. Kapag nalaman mo na ang truth, ibig sabihin, pinalaya ka ng Lord sa mga umaalipin sa iyo dahil hindi mo nalalaman ang mga katotohanan patungkol. Ngayon, merong mga pagkakataon, mga kapatid, na yung mga taong akala mo saliksik ng saliksik ng saliksik ng katotohanan. Sinabi yun sa 2 Timothy, wala ba tayo na dyan? Yung naiya. 2 Timothy, chapter 3, verse 7. Kaya bang, meron ka bang, ano dyan, yung
easy worship na kaya mong i-display yung verse. Kasi hindi ko na-include sa aking manuscript. 2 Timothy chapter 3 verse 7. May mga taong kunwari kalkal ng katotohanan. Pero bakit hindi dumarating sa kaunawaan? Merong nakasulat ng meron medal o wala? Babasahin ko na lang o wala. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ayan. May mga ganyan, mga kapatid, mga taong ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Makita mo naman, parang laging nag-aaral, pero ang katotohanan, ayaw nilang iwanan yung dati nilang buhay. Ayaw nilang iwanan ang kanilang mga kasalanan. Ayaw nilang hubarin ang dati nilang kasuotan. Okay? Ang gusto lang nila, meron silang knowledge, pero namumuhay sila sa dati nilang kalagayan. Ano daw ang mangyayari sa mga taong ganoon? Palaging nag-aaral, ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. Okay? Kasi ang kanilang motibo sa pag-aaral ay makasarili. Tanda natin sinabi kanina, you can never ever have both worlds. Hindi ka pwedeng papuntang langit, pero habang nandito ka sa lupa, namumuhay ka sa kasalanan. Never. Never, never na mangyayari. Hindi pwedeng papunta, hindi pwedeng sikat ka sa langit, gusto mo, sikat ka rin sa sanlibutan. Never na mangyayari yun. Makikita natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, lahat ng hinirang ng Diyos, kasama na ang ating Panginoong Jesucristo nung nabuhay sila sa lupa, hindi sila sikat sa mundo. Kanino lang sila sikat? Sa mga anak ng Diyos. Bakit hindi sikat ang Panginoon? Totoo bang hindi siya sikat? Of course, pinatay niya siya ng mundo eh. Kung sikat siya sa mundo, iano siya ng mundo. Iangat siya ng sanlibutan. Hindi nga siya sikat eh. Ang tawag sa kanya, kulto, subversibo, lumalaban sa authority. Yan ang tawag kay Jesus Christ. Hindi siya sikat sa mundo. Kaya hindi tayo maghahangad na gusto natin paglakad ni pastor sa labas. Paglakad ni pastor sa palengke. Pastor, uy! Kumusta kayo dyan? Pastor, uy! Hindi natin pangarap ang ganyan. Pinag-uusapan namin yan sa pastor. Di baling hindi tayo kilala ng sanlibutan. Basta nagagampanan natin yung gawain na pinigay, yung calling na pinigay sa atin ng Panginoon. Di baling wala tayong authority sa gobyerno. Di baling hindi tayo sikat sa matlang people. Di baling niyuyurakan tayo, pinipersecute dahil naninindigan tayo sa katotohanan. Di baling wala tayong, hindi insignificant tayo sa mundo, pero nagagampanan natin ating calling bilang mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng mapasayo ang dalawang mundo, ang holiness, ang benefits ng Diyos, and at the same time, gusto mo rin, nasayo ang mga gusto ng sanlibutan. Never na mangyayari yun, kapatid. Set our hearts on things above. And that is the fight we have every day of our lives. Every moment. We'll make decisions. Ano ba ang gagawin ko? Ano bang pipiliin ko? Now, in verse 12 says, therefore,
Therefore, pag sinabing therefore, ano to? Conclusion. Okay, napag-usapan na natin, dinibati na natin, napag-usapan na, inalam ng katotohanan. Ito na yung conclusion. Therefore, ano ka dapat? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved by God, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Mga kapatid, hindi ito ginagawa-gawa. Mangangawit ka, pagka yung mga bagay na yan, ay ginagawa-gawa mo. Pagdating mo ng church, kunwari, ganun ka. Hindi ka makabasag pinggan. Pagdating mo lang, hindi ito ginagawa-gawa. Ito yung nagiging ikaw mismo, lifestyle mo to. Bilang anak ng Diyos, pinili niya at pinagkalooban niya ng pagmamahal upang mabago kang kagaya ng kanyang anak. As God's chosen people, holy and dearly loved, isuot mo ito. Ito dapat ang nakikita sa iyo. Ito dapat ang kabihisan mo. Sino ka? Compassion. Ano yung compassion sa Tagalog? Mahabagin, kindness, mabait, humility, mababang loob. Ibig sabihin ng humility, yung mababang loob mo, hindi yung gusto mo lagi na sikat. Gusto mo lagi, pag hindi ka na napansin, ayoko na sa church, bakit? Hindi mo napapansin dyan. Yung binigay ko, hindi mo nakita yung binigay ko, pambira. Laki pa naman ang nilagay ko. Hindi nakita yung ginawa ko. Mababang loob. Kahit hindi ka napapansin, kahit hindi ka nakikita. Maraming mga bagay dito sa church natin na hindi naman nababanggit, hindi naman nakikita, pero nakikita ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos na magre-reward sa atin. Humility, gentleness, and patience. Pag sabihin bear, kunin natin sa isa't isa, pasanin natin, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Mga kapatid, etong isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa church natin, ewan ko kung may hindi ako nababalitaan ewan ko, pero etong pagkaalam ko sa church natin, sa ngayon, itong pagkaalam ko, namumuhay tayo ng may malalim na pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Amen ba? Amen. Walang nagsasurface dito na parang may iringan. Meron ba may iringan dito? Wala akong nababalitaan, and I praise God. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nakikita ko na nababanaag natin, lahat tayo na. The Lord is really working out our relationships. Walang comparison, walang magaling, isa lang ang sikat, ang Panginoon lang. Walang bragging, pagmamayabang, kahit walang comparing, hindi natin kinukumpara ng isa't isa. Ako may ginawa, ako may binigay, ako may... Wala. Kapag nagbigay tayo sa labas, ang nagbibigay yung kabuong church, kasama ang bawat isa. Walang sinumang pangalan ang nailulutan. Nararanasan natin ang trabaho ng Panginoon sa atin. Giving us that confidence, mga kapatid. Giving us that confidence about what Jesus Christ has said sa kanyang mga alagad, na nangyayari talaga yun sa atin. Sabi ng Panginoon, may tuturing nga kayong mga alagad ko. Kung harmonious ang relationship. Mga kapatid, even though we are a very small church, hindi tayo malaking church. And every Sunday, hindi man tayo lumalagpas ng 100 katao sa ating capacity, seating capacity natin. But
I am very thankful to God, mga kapatid, na ang ating church ay nakakakitaan ng ganong patotoo. Sana wala akong naririnig na iba. Meron ba kayo naririnig na iba pag sinabi, truth and life, nako! Truth and life. Siguro tiga sa inyo si Pastor Doy. Oo, yun ang Pastor Doy. Oh, yun ba Pastor niya, si Pastor Doy? Aba! Karumalduman ang ginawa nun. Sana walang ganon. Okay? Sana maririnig na patotoo ay kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kung paano niya binabago ang individual nating kalagayan, ang ating mga pamilya, ang buong iglesia, magpatotoo na meron niyang Diyos. At ang Diyos na yun ay namumuhay sa church ng Truth and Life Christian Church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako mag-pray, 2:00 ng hapon, meron po tayong corporate worship. Okay?